magpapabraid ka, magpapahena ka. So that's why nagpahena ako. Nagsugat, nangapal siya. Ang pinakamataas na credit rating is AAA, AAA. Tayo ay BBB minus. That's the bad news. That we are the lowest of the low sa investment grade. So you cannot expect all of a sudden nirvana. Kasabay ng pagrampa sa beach ngayong summer, usong-uso rin ang pagpapahena tattoo. Pero ingat lang mga kapatid, baka kailangang magdalawang isip ka muna bago magpahena tattoo. Ayon kasi sa Food and Drug Administration, maaaring mayroong sangkap ang tintang ginagamit sa henna na maaari raw magresulta sa skin irritation. Narito ang report. Pagpunta sa beach ang solusyon ng maraming Pinoy to beat the summer heat. Bukod sa pagtatampisaw sa tabing dagat, hindi makukumpleto ang pagrampa sa beach kung hindi magpapalagay ng henna tattoo. Sari-saring disenyo ang pwedeng pagpilian. At dahil sa di permanente ang uri ng pagtatattoo na ito, nakaugalian na ng mga namamasyal sa beach ang pagpapalagay nito para makumpleto ang kanilang summer getup. Dagdag lang po sa body art. It's actually my first time to have a henna tattoo because I'm kind of allergic, but it's nice. Pero bago kayo magpahena, siguraduhin niyo munang walang halong pangkulay sa buhok ang henna ink na ilalagay sa inyong balat. Nito kasing unang araw ng Abril, naglabas ng isang babala ang Food and Drug Administration o FDA. Maaari raw magdulot ng pinsala sa balat ang henna na may halong hair dye. Hindi po pang skin yung ginagamit nilang powder na hair color dye. It's only for the hair. Actually, peke talaga lahat eh. Kasi wala pong pumapasok sa FDA. Ayon sa isang dermatologist, nakakasama kapag ginamit sa balat ang paraphenylene diamine o PPD na nasa tina ng buhok. Ito ay isang common na component ng hair dye. Itong PPD, pagka in-apply sa ating balat, pwedeng magkaroon tayo ng initial reaction, pwedeng mamula, makate. Kung severe case naman, pwede rin magkaroon ng blistering, pamamaga, pantal. Yung ibang kaso na hindi agad gumagaling, nagkakaroon din ng secondary bacterial infection. At pag ito nag-heal, maaaring magkaroon ng scarring or keloid. Isa ang 30 taong gulang na si Julian sa nabiktima ng peking henna. Bakas pa sa kanyang braso hanggang ngayon ang sinapit nito noong Pebrero. Pag nasa Bora ka, uso talaga yung magpapabraid ka, magpapahena ka. So that's why nagpahena ako with my office mates. Naglagay lang sila dun sa pinakalalagyanan nila ng ink. Sabi nila pang dye daw yun sa buhok. Matagal na naman ako nagpapahena. So okay naman. Wala naman akong experience na nagkaroon ako ng rashes or whatever. Pero makalipas ang isang oras, nakaramdam siya ng hapdi sa lugar kung saan siya nilagyan ng tattoo. Nagsugat, nangapal siya, tapos nagkaroon siya ng parang chicken skin, nag-flakes pa nga siya actually. Tapos hanggang 2-3 nagsugat na siya. Dahil dito, natakot na siyang magpalagay ulit ng marka sa balat. Henna hindi na kasi nga sa cause niya. Tsaka sabi rin ni Doc, once na nagganito na daw ako, pag next nagpahena ako, mauulit daw. Dahil sa nakakaalarmang kaso tulad nito, inalam namin ang estado ng paghehena sa ilang beach sa Subic. Bukod sa pagbili ng disenyo at parte ng katawang palalagyan, pinapirma muna ako ng isang waiver na naglalaman ng paalalang hindi ako dapat magpahena kapag ako ay may skin allergy. Yan, tingnan nyo. Meron munang skin test na naganap para makita nga nila kung allergic nga ba ako dun sa henna tattoo. So, mag-aantay tayo ng mga ilang minuto kapag nangate o nagkaroon ng mga rashes, hindi na tayo tutuloy sa ating pag-henna tattoo. Makalipas ang itinakdang 20 minuto, natuloy ang paghehena. Aminado ang henna tattoo artist na si Delphine na minsan may halong pangtina ng buhok ang ink na gamit niya. Minsan, pag hindi ko ma-afford yung galing na India, so nag-experimental ako, gamitin ko yung powder. Ang henna tattoo artist namang si EJ, umaming purong hair dye ang gamit niya sa paghehena. Pinaka-basic talaga yung ginagamit namin niya, yung hair dye.
hindi rin afford ng mga tao kung ang gagamitin namin is yung original na ink kasi sobrang mahal niya. Sobrang mahal niya. So hindi papatok ang henna dito sa atin kapag yun ang gagamitin natin. Depensa nilang mga henna artist. Ang pagkakaroon ng allergic reaction sa henna ay depende sa kung gaano kasensitibo ang balat ng isang tao. May mga tao kasing sensitive ang balat na once na in-apply sa kanila yung ink na yun, nag-allergy sila. Pero meron namang hindi. Paano nga ba malalaman kung safe ang isang henna tattoo? Ang face ng tunay na henna tattoo ay kulay yellow-brown, greenish-brown at dark green. Samantalang kulay itim naman ang henang may halong pangtina sa buhok. Kulay kalawang naman ang iniiwang marka sa balat ng tunay na henna. Samantalang kulay itim pa rin ang may halong pangtina sa buhok. Maigi raw magpa-skin patch test muna bago magpahena. Pero higit pa raw sa 20 minuto ang kailangan para malaman kung ligtas kang magpahena. Pagka ginawa yung skin test ng 20 minutes lamang, ang makakatch lang natin yung fast type ng reaction. Pero hindi naman lahat fast reaction. Pwede ding slow reaction. So yung mga gantong klase ng kaso, pwede pa rin mag-develop weeks after na nandun na yung tattoo. Maaari raw dumulog sa tanggapan ng FDA ang mga nagkaroon ng iritasyon ng balat dahil sa henna tattoo. Payo pa ng FDA, makakatulong daw ang pag-usisa sa mga ginagamit sa paghihena. Kailangan tingnan kung aprobado ba ng FDA ang ink na ginagamit nang makaiwas sa disgrasya. Panawagan naman ng FDA sa mga naghehenna tattoo, mag-register sa kanilang tanggapan para masiguro ang kaligtasan ng mga magpapahena. Tignan nila kung sila man po ang nagpasok dito sa Pilipinas. Dapat pumunta po sila sa FDA at tutulungan po namin sila paano mailisensya to, ma-notify po ito, para maging legal po ang kanilang paggagamit nito. Walang masama sa pagpapalagay ng henna tattoo. Maging mapanuri lamang tayo sa mga produktong ginagamit, lalo pat ipinapahid ito sa ating mga balat. Dahil ang kutis na pinagkaingat-ingatan, maaaring masira dahil sa maling akala. Akala ko hindi kakate. Akala ko hindi ako allergic. Ako po si Laila Chikadora, nagugulat para sa reaksyon.